Sa harapan ng korte, kapag ikaw ay magsasalita upang idepensa ang iyong kaso, kinakailangan mo ng coaching ng isang magaling na abogado. Dahil kung hindi, baka sa mga nasabi mo at masasabi mo, gamitin ito ng kalaban mo sa iyo at matalo ka sa kaso kahit na ikaw pa ang nasa panig ng katotohanan. Kailangan talaga ng abogado, isang tao na dalubhasa sa batas, na alam niya kung paano palilitaw ang isang tao ay hindi guilty sa isang kasalanan, kahit na nga ito'y kasinungalingan. Yung tama ay pwede niyang gawing mali at ang mali ay pwedeng gawing tama. Ganyan karaniwan ang labanan sa harap ng husgado. Lalo na kung may pera ka, yung mali pwedeng maging tama. Dahil nasusuhulan naman ang mga abogado. Ngayon mga kapatid, iniharap tayo ng mabuting balita sa kung paano tayo magtatanggol sa ating sarili kapag tayo ay nililitis, inuusig o kaya ay hinuhusgahan ng mga tao. Dahil sa araw-araw nating buhay, hindi malayo na tayo haharap sa mga bashing o kung ano-anong ibang mga parata ng tao, kasinungalingan man o hindi, ito'y pwedeng gawin sa atin ng kahit sino na maging kaaway natin. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon? Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Kapag iniharap na kayo para litisin o sisain ng mga interogasyon para palabasin na kayo may sala, kung ipagtatanggol din lamang ninyo ang pananampalataya, huwag kayo makikinig sa mga sinasabi ng tao. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang inyong kalasag. Siya magsasabi at magbubulong sa inyo kung anong dapat ninyong sabihin. Sapagkat ito mga kapatid ang ginawa ni Jesus nung siya iniharap na kay Herodes, kay Pilato, at kung sino-sinong makapangyarihang tao sa panahon ng kanyang pasyon at paglilitis upang palabasin siya, nataksil sa Roma ay sa isang rebelde. Hindi niya itinatwa ang Diyos, ang Ama. Pinanghawakan niya ang Espiritu. May pagkakataon na nigaputok, hindi siya umiimik. May pagkakataon din namang siya nagsasalita. Pero ang dahilan ay hindi niya inaalis ang kanyang pakikipagkaisa at pagkapit sa Espiritu Santo at sa kalooban ng Ama sa harap ng mga tao. Sapagkat sinasabi niya na yung mga taong magsasalita laban sa anak ng tao, pwedeng patawarin. Pwede tayong patawarin kapag tayo ay gumagawa o nagsasalita ng masama laban kay Jesus. Pero kapag tayo ay lumait sa Espiritu Santo, nang ibig sabihin ni Jesus, tayo ay tumatalikod sa Espiritu, itinatatwa natin na sa pagtatanggol ng ating mga sarili ay hindi natin siya panghahawakan o i-invoke. Kumbagay, ang totoong ating counsel, abogado sa pagtatanggol ng ating sarili ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Sapagkat hindi pwedeng pabulaanan ng kahit sinong tao sa mundo ang mga bagay na galing sa Espiritu. At yan mga kapatid, ang karaniwang pinanghahawakan hindi lamang ni Jesus, kundi na mga taong tulad natin na naging martir sa pananampalataya. Bagamat sila'y dumanak ang dugo, pinanghawakan nila ang gagawin ng Espiritu at sasabihin upang ito ang kanilang sabihin, upang pabulaanan ang karahasan,
karumhan at kasalanan ng tao at mapanindigan ng Diyos kahit ito'y magiging bayad ay kamatayan o buhay ng mga taong nasasadlak sa ganong mga sitwasyon. Kaya ito ang ipinapanawagan sa atin ng Ebanghelyo. Kung tayo ay may mga taong nag-aakusa sa atin, pinagtatatanong tayo at mayroong matitinding interogasyon, panghawakan natin ang Espiritu Santo. Kapag tayo nasa panig ng katotohanan, ang Espiritu Santo magsasalita on our behalf, hindi ito mapabubulaan ng mga tao. Oo, maaaring tayo ay madiin at maparatangan, pero ang pinakamahalaga kasi mga kapatid, ay ang tanong, sino ba ang totoong pwedeng magligtas sa atin? Dahil tayo namang mga tao, ang atin palaging iniisip, paano ko ililigtas ang aking sarili sa harap ng ganitong nakamamatay na sitwasyon? Kung hindi ko ipaglalaban ang aking mga karapatan, ang lahat na meron ako'y mawawala. Pero ang pinaka-ultimo mga kapatid ay, paano at sino ba ang magliligtas sa akin sa ganitong sitwasyon? Kaya ko bang iligtas ang aking sarili? Hindi. Sapagkat ang kaligtasan ng tao ay isang biyaya na nagmumula sa Diyos. Kaya huwag tayong aasa maging sa ating mga sariling kakayahan. Ito karaniway mga palamuti na lalo lamang magdidiin sa atin. Ang panghawakan natin ay si Jesus, ang banal na Espiritu na pwedeng sumaatin upang kahit anuman ang mangyari, ang totoong kaligtasan ay matatanggap natin dahil ang Diyos lamang talaga ang pwedeng magligtas. Na-overconfident kasi tayo mga tao na kaya natin na tumayo, panindigan, at labanan ang mga kalaban natin. At the expense na kinakalimutan natin ang totoong pwedeng magtanggol sa atin na walang iba kundi ang Diyos. Yan mga kapatid ang mabuting balita ngayon na dapat nating baunin sa araw-araw. Ang Diyos ang ating totoong kakampi. Wala nang iba. Sapagkat siya na rin nagsabi, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ang pwedeng makadadaig sa atin? Wala na. At ito mga kapatid ang mabuting balita.